Magandang umaga po sa lahat. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang sumusunod na intention. Para po sa special intention, James Vincent Encina, Joy Encina, Alvin Manzano, at para po sa lahat ng yumao nating mga kapatid na sina Ilidia Lydia Pascual, Camilo Pascual, para po sa lahat ng yuman nating mga kapatid na sina Rufina Carok, Basilio Carok, Ricardo Carok, Justo Barnacha Sr., Aurelia Lacandili, Chodoro Fastidio, Mac Rainier Ayala, Elijah Lydia Pascual, Camilo Pascual, Cesar Elhin Colin, Porcia Eder, Arturo Manzano, Gabriel Operaña Jr., Hilario Ilacion, Luisa Di Maculangan. Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal
para sa aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Senakherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Senakherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa taas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin niyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Senakherib. Totoo nga, Panginoon, na ang marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas niyo kami kay Senakherib, para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Pinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Senakherib. Tinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Zion. Dalagang marilag sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod." Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineveh si Haring Senakherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulukot. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakila'y ikaw,
at kung mamamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kay babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat ang maluwag at mapalapad ang daang patungo sa kapahamakan, at itong dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong ng iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil marami po sa inyo ay mahilig mag-alaga ng mga hayop. Ano po? Mga pet lovers. Iba sa inyo may alagang pusa, may alagang aso, may alagang isda, may alagang ibon, may alagang baboy, may alagang ahas. Di ba? Iba-iba yung ating mga inaalagaan. Iba may alagang manok. Kaya lang ang nakakalungkot kung minsan, may iba na mas higit pa yung pagmamahal nila sa kanilang mga alagang hayop kesa sa kanilang mga anak. Di ba? Lalo na yung mga sabungero. Mas araw-araw hinihimas, kinakarga yung kanilang mga manok, ibinibigay ang bitamina sa kanilang mga manok, pero yung kanyang anak ni minsan hindi niya makarga, hindi niya mabilihan ng bitamina, hindi niya mabilihan ng pagkain. Di ba? Pero pagdating sa manok, todo bigay. Iba din naman, di ba, yung mga alagang aso. Grabe yung kanilang pagmamahal sa kanilang alagang aso. Mas iniisip pa yung kapakanan ng aso kaysa yung kapakanan ng pamilya. O kaya yung baboy. Di ba? Nakabatay yung baboy saan? Sa buhay ng pamilya. Halimbawa, mayroong anak na bibinyagan. No? O, binyagan mo na yung anak mo, malaki na siya. Hindi pa malaki yung baboy. Di ba? Nakabatay. Minsan mas mahalaga pa yung hayop na inaalagaan kesa sa tao. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag ninyong ibigay ang mga bagay na banal sa aso, sapagkat babalingan kayo at sasakmalin. Huwag ninyong ihagis ang inyong perlas sa baboy, sapagkat ito ay kanilang yuyurakan at tatapakan lamang. Ibigay natin ang higit na mabuti, hindi sa hayop, kundi sa tao. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo? Ibigay mo ang pagmamahal na nararapat sa tao.
Sapagkat kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ay siya rin namang gagawin sa iyo ng Diyos. At siya rin gagawin sa iyo ng kapwa mo. Kaya mga kapatid, mahalin natin ang isa't isa. Tanggapin natin ang isa't isa. Kuminsan nga lang kasi sinasabi natin, mas mabuti pang mahalin yung hayop kesa yung tao. Di ba? Yung hayop kasi, o yung aso, lalambingin ka. Pagdating mo sa bahay, lalapitan ka, iikot-ikutan ka. Yung kapamilya mo, kuminsan pag uwi mo, parang dumating ka nang hindi ka nakikita. Parang dumating ka nang wala ka lang. Di ba? Sa mga ganitong pagkakataon, parang ang hirap magmahal ng tao. Naranasan nyo na po yan. Yung minamahal mo yung tao tapos hindi ka minamahal pabalik. Di po ba? Hindi na mahalaga kung mahalin tayo pabalik. Ang mahalaga, yung pagmamahal ay binabahagi natin. Sapagkat kapag tayo ay nagmahal, hayaan na natin yung Diyos ang magbalik ng pagmamahal na inukol natin para sa iba. Katulad ng sinasabi sa ating Ebanghelyo, kuminsan para bagang yung mahalin ang kapwa ay napakakitid na pintuan. Hindi ka makapasok sa puso ng kapwa mo. Kaya nung nangyayari, doon na lang tayo sa mas madaling mahalin. Yung mamahalin din tayo pabalik. Pero hindi ganun ang atas ng Panginoon. Ang mahalaga, ikaw ay nagmahal at nagsakripisyo. Tingnan na lang natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nakabayubay sa krus. Siya ay ipinako sa krus. At sinong may kagagawan nito? Tayo na kanyang minamahal dahil sa ating mga kasalanan. Kung sino pa yung minamahal ni Kristo, anong ibinalig sa kanya? Kamatayan sa krus, kahihiyan. Pero walang tigil na nagmahal ang ating Panginoong Jesucristo. At sa gitna ng kanyang pagdurusa at malapit na kamatayan, isinigaw niya pa sa Ama ang isang napakagandang panalangin. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating sayangin yung pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hanggat may kakayahan tayong magmahal, hanggat may kakayahan tayong magpatawad, ibigay natin para sa isa't isa. At huwag tayong umasa na mahalin din tayo pabalik. At huwag tayong umasa na patawarin din tayo pabalik. Kasi ang mahalaga ay ang nilalaman ng ating puso, ang sinserong pagmamahal at pagpapatawad na iniukol natin para sa isa't isa. At ang anumang pag-ibig at pagpapatawad na ibinigay natin sa kapwa, kailanman ay hindi nasasayang, kundi malugod na tinatanggap ng Panginoon. At dahil ito ang ginawa mo sa kapwa mo, minahal mo ang kapwa mo, pinatawad mo ang kapwa mo, yun din ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot magmahal. Huwag nating isiping sayang ang pagmamahal na iniukol natin sa isa't isa. Hindi niya naman tinatanggap. Huwag nating isipin sayang ang pagpapatawad na ibinibigay natin sa ating kapwa. Hindi niya rin naman ako pinatawad. Walang sayang sa pagmamahal, walang sayang sa pagpapatawad, at sa pag-aalay ng sarili sa iba. Kahit ito ay mukhang hindi katanggap-tanggap. Sapagkat yan ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi sayang yung kanyang pagkamatay sa krus, bunga ng kanyang pagmamahal. Kundi ito'y nagdulot ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito'y nagdulot ng kaligtasan para sa ating lahat. At sana mga kapatid, ganun din ang gawin natin. Huwag tayong manghinawang magmahal at magpatawad. Ibigay natin ang pagmamahal sa isa't isa kahit sa punto na handa tayong magsakripisyo. Sapagkat ang bawat sakripisyo na ibinibigay natin para sa kapwa ay tanda ng ating malalim na pagmamahal sa Diyos na nagsakripisyo para sa atin. Amen.
Ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na palaging itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kanyang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mula sa lupang buwan po ang ito para pag-ibig. The mystery of this water in one Kapuri-puri ka, Diyos, ang misulit kasi kang dalag ng tangalay mula sa katas ng ubas sa mga ng pawarakang ito para maging yung Espiritu. Diyos, sa mga lumikhaan. Kaya na mahal, kasi ang pagkakas. Ito'y para lamang sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si San Andres at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilahod po ang lahat. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calonsod, panalangin mo kami. San Andres, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humay kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.